our final session. Kaya ba? Kaya ba? Grabe ang gusto mo. Parang matibawa ka lang yung battery. Okay, remember about to knock up our... Baby, hindi pa kayo ka muna. Honestly, it's been blessed by today. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat po halos ng topics for today is fresh. Okay, so hindi po naging part ng ating prophecy of one before. So, meron lang tayong delay, ano lang, pasensya nyo lang because this is the first time we have this prophetic confidence. But for now, for our last session, let's go to prophetic pitfalls. So, nag-try na yung census natin, activate lang. And I pray as the church, you will continue to develop and train your senses. Amen? Okay, kung may mga small group kayo, kunwari, you practice nyo yun. Okay, practice nyo. Kasi kaka-practice nyo, mas nakakasa yung gifting. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, na kanyang disciple, fall into playing the gift of God which is in you to the laying on of my hands. So, we all have a responsibility to find into faith every gift that we receive. Tingnan ko ba? So, pahin-pahin mo yan para mag-apoy, para magbaga, hanggang sa lumaki si Lord, lahat tayo nag-aapoy. Okay? At lahat ng gift ko, nag-aapoy pa rin. Okay? So, prophetic pitfalls. Bakit maraming mga prophets or prophetic ministers or prophetic churches fall or fail? Okay? Nandiyan ko ba yung slide? Dangerous types of prophets or prophetic ministers to avoid. Okay, dadaan na lang natin, but let's read Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. Okay, so kinakailangan natin discernment para hindi tayo tawag dito mag-work. Hindi tayo mahulog sa trap ng mga false prophets. Meron isang famous na kwento dito sa Las Piñas. Wala pa ako dito nun eh. Now, I'm 22 years as a pastor of CSB Las Piñas. So, nangyari itong kwento na to, hindi pa ako pastor dito. May isang kinalang preacher, at preacher siya, pastor siya, pero talagang ang gifting niya or office niya is prophet. Prophetic talaga itong tao na to. May isang church dito sa Las Piñas, invite yung prophet na to as a guest speaker. Ngayon, you know what? Sabi niya, bless kayo sa preaching ko, after ng service, mamuna kayo sa akin. Eh, ganito akong ministry, kung alam niyo po, the something about it is that the wife of the pastor herself joined the false prophet. So, baka ba? Nakakatakot, di ba? So, alam niyo, posibleng nag-start, nagtutulong propeta siya, along the way, nagkaroon ng carnal motive, ulterior motive, di ba? Na-pollute ko na ng gifting. So, I think the Lord led me to teach this pamuli kasi napaka-importante na hindi tayo mahulog sa prophecy. Amen po ba? So, ito, tuloy natin. Do not put out the Spirit's fire. So, dapat sa church, hinahayaan natin ang prophetic. Diba? Pero, may catch. Do not treat prophecies to perfect, but, sabi dyan, test everything. Huwag naman natin pagbawal. Diba? Pero at the same time, huwag mo naman lahat ng prophetic word tatanggapin. Sasalain din. Tingin ko ba? So, we don't quench the Holy Spirit, we don't bring the Holy Spirit, but in the process, hindi naman tayo yung tutulong. Tingin ko ba? Because magsasuffer tayo, ang family natin, ang ministry natin, meron pa kang dati may isang worship leader ang CSB Las Piñas. Umalis siya dun sa dati ng church. Alam mo kung sino yung pastor sa church ng dati? Kuya niya. Sabi ko, kuya mo, pastor, bakit ka umalis? Eh kasi nag-go-go sa yung kuya mo na weird eh.
Photoshop. Tawag dito. Nagtitinda ng kotse. Ano tawag doon? Dealer. Sabi ba naman ang pastor, alam mo, pag hindi mo binitawag ng pagtitinda ng kotse, nakamatay mo. He was making a honest living, selling cars. Tapos nagbigay ng prophecy about them na yung trabaho na, magiging customer. So, gusto ko tama yun, di ba? Ako sabi ko, Jesus is the life. Ang nagpapatay, di mo nyo. So, iniwan na yung pastor niya at hindi mo ng pastor. So, sad. Okay, so, I want to see you after 10, 15, 20 years as a prophet. Okay? At hindi kayo mga bogus mga friends. Okay? Kumbaga, wala tayo mag-produce ng bulaan ng propeta. Amen? Ito po. Number 1. Proud or stubborn prophets. Ito yung dahil nakakarinig ka kay Lord, hindi ka na nakikinig sa iba. Kaya bang ka na? You feel you're above correction. Mga kapatid, all of us, we are still imperfect. Yes, we have a perfect God, but there's no one perfect sa atin. At lahat tayo may blind spot. Areas in your life you're not aware of. Kaya importante na kahit sharp ka na, nakakarinig ka kayo, teachable ka pa rin, nako-correct ka pa rin, di ba? At pag na-correct ka, hindi ka nagtatango. Pag na-correct, hindi mag-aanap ng ibang church, di ba? Mag-aanap ng ibang pastor, at gusto yung pastor, puro affirmation lang, at love na pag-ibig. Ganito ba? Kung mga katabi mo, hindi naman siya yun, di ba? Di ba? Ang good siya eh. Di ba? Proverbs 16:18, please read. 1, 2, 3, go. See? Pride goes before destruction. May nasampo lang si Lord dito. Propeta naman talaga sila. Inaway nila yung kapatid nila na propeta rin. Pamilya sila mga propeta. Sino kaya rin? Ayan, ang verse 12, 1 and 2. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken to us? And the Lord heard this. Yari kayo, Miriam. Yari kayo, Aaron. Diba sino sila ate at kuya sila ni Moses? Sabi nung ate at kuya, bakit? Si Moses lang ba nakakarinig kay Lord? Tayo din ng propeta, di ba? Nakarinig ni Moses yun. Kasi Moses humble. Di ba? Sinulat niya yun kung sa nila. Moses was the most humble man on the face of the earth. Written by Moses. Ano nangyari sa kamay ni Miriam? Leprous. Nagkaroon ng ketong. Dito gusto kang magyabang. Leprosy symbolizes sin in judgment. Sila pa nakakarinig ito, tayo kayo naman. Di ba? Ingat-ingat po tayo sa pride. Amen? Okay, tuloy ka ngayon. Sometimes a prophetic person has a hard time admitting a mistake because he or she thinks it would ruin their credibility. Usually just the opposite happens. Rationalizing or failing to admit our mistakes is what usually ruins credibility. Ako mas gagalangin ko pa ang tao na pag nagkamali siya, hindi mo sa business day. Kaya sa isang tao, nagkamali na, pretends like nothing happened. Alam mo, ang daming ganyan, pardon me, pero yung ibang idol na ng propeta, nag-focus na kung nanalo si Trump, hindi nanalo si Trump. Hindi kasi dinaya. Mga kapatid, when the Lord has planned, no one can thwart it. Dapat ka lang declare. Diba? Pinapag-declare mo yung Lord sa'yo, hindi nanalo si Trump, ang daming excuses. Kaya maraming prophet sa Amerika na nawala o nabawasan ng tiwala sa Amerika. They didn't even make a public apology. They made a public declaration. Si Trump, ang next president, is the trumpet of God. Hindi nanalo. Tapos ngayon, di ba, nagpo-prophesy na kami about Israel, about sa Philippines. Kaya minsan may mga prophet talaga na ito magiging Philippines. Okay? So proud and stubborn. Sabihin mo sa'yo katabi pa, nagkamali. Ako
namin, I've made many mistakes. Kahit ako tatay, nag-apologize ako sa wife ko, nag-apologize ako sa mga anak ko, mga kapatid. Sa church, pag may nagawa ako ng mali, diba? Meron? Diba? I apologize, hindi issue sa akin yun. So sana sa ating lahat, hindi issue ang pag-apologize. Kasi humble tayo nila. Okay, next. Prophetic ministers must guard against self-deception, self-justification, and improper motivation. Okay, parang carnal. Next, carnal or sinful prophet. Totoo ay prophetic gift or posibleng doma. Talagang prophet talaga siya. Kaya somewhere along the way, nawala ang first love niya at naging makamulo. Naging worldly. So sabi ko ba, the gifts and the call of God are irrevocable. Yung dogma niya, yung charis niya, nandun. Kaya lang, nawala na yung first love. Okay? As dead flies, ganda rito. As dead flies give perfume upon smell. Ano ba yung perfume? It's like the anointing oil. It's the fragrance. Okay? Mga langaw, at litan ng langaw. Pero yung bulok at patay na langaw daw, pag nasa pamango, yung pamango, babago. Nawala din. So kahit anointed ka, may konting problema lang sa character mo. May problema konti sa attitude mo. That character problem or attitude problem could ruin the anointing mo. May sense? May sense po ba? Sabihin natin, Lord, over dead flies. May mga dead flies pa sa buhay mo na kailangan alisin mo. To keep the anointing pure. Okay? So carnal or sinful prophets. Look at this, Colossians 2:18. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions. Nag-vision siya, pero ang problema, puffed up without reason. Mayabang, malaking ulo. Puffed up without reason by his sensuous mind. See? Anointed talaga siya, may vision siya. Kaya lang siya. Okay? So, carnal. Sensuous. Okay, next. Autonomous. Ito nakakatakot to. Autonomous, independent prophets. Yung malisi ka, pastor mo, wala. Sa church ka, wala. Diba? Nakakatakot yun. Walang accountability, walang covering. The body is a unit, though it is made up of many parts. Sabihin natin lahat, I am part of the body of Christ. Hindi po ba? So kung part tayo ng body of Christ, we must be accountable to someone. Okay, next. Controlling or manipulative prophets. Hanapin na lang po ninyo, but I don't have time to explain this, but one of the most controversial, probably one of the sharpest prophets. Pero sa charismatic and Pentecostal circle, probably one of the most controversial, si Paul King. Narinig niyo yung pangalan Paul King? Sobrang sharp itong Paul King na to, na yung kanina si Jack Deere, yung author na minimation ko. Jack Deere is, ano siya, dating hindi naniniwala sa Panginoon. Professor siya ng Dallas Theological Seminary. Biglang na-open sa Holy Spirit. Kaya if you want revival book, siya lang kasi Pastor Manning sa office niya, parang pinakita ako, surprise with the power of the Spirit. Jack Deere. Parang nakita ko meron siya. So si Jack Deere, gusto niya ng prophetic. Magaling siya sa theology, matalino, kasi ang professor ng seminary. Si Paul King, very prophetic, pero mahina sa theology. Gusto niya mag-join forces tayo, para siya, pero nila, itong Paul King na ito manipulative. Pag hindi prophet niya, walang problema kasi kahit mga calamities or disasters, kahit mga earthquakes, disaster, pinapakita ni Lord sa kanya. Ang tawag doon, prophet to the nation. Hindi lang siya prophet to the church, but he is also a prophet to the nation. Okay? Parang si Jeremiah. Jeremiah chapter 1, I appoint you as a prophet to the nations. A prophet to the church, a prophet to the nation. So, ganun si Paul King. Kaya naman manipulative. Gusto niya lahat ang sasabihin na susunod ka. Kahit sino ka pa. At kahit mali siya, hindi siya akaling sa mali mo. Ako mo natin, hanapin mo yung story nun. Alam ko may story yun eh. Alam ko yung problema sa IHOP, parang medyo connected. Naging connected din sa MIT detail. Pero yung IHOP,
Paul King, one of the most classic examples of controlling or manipulative prophets. Okay? Prophetic manipulation is when you use the voice of God to control someone or impose your will into a circumstance. Nag-pray ako, at ang revelation ni Lord, ay! Nag-pray ako, sabi ni Lord, bigyan mo ako ng 5,000. Manipulation yun. Kasi ginagamit ko yung prophetic for self-gain. Clear? Ayan. 1 Corinthians 14:29 says, let 2 or 3 prophets speak and let the others judge. Let's say judge. Anyone who prophesies should be willing to have his words weighed by others and should not be offended if they are not received. Kung nag-prophesy ka sa isang tao at hindi niya tinanggap yung prophetic word mo, nakapagpapit. Amen po ba? So, ganyan ang mga controlling prophet. Pag may binitawan sa'yo, gusto, susunod ka. Pag hindi, akawagin. Okay, next. Tingnan ito. Witchcraft can be defined as any effort on the part of an individual to employ ungodly spiritual means to dominate, control, or manipulate others. Witchcraft invades a church, di ba? Jezebel spirit eh. When people use deception or false spirituality to accomplish their own goals. Okay, next. Pakibasa po ang Galatians 5:19-20. See? Sinful nature leads to witchcraft. Kaya malamang yung mga prophet, ang prophet na yan, naging carnal. Okay, next. Trespassing prophets. Ako lang po nag-invent ang term na to. Okay? Ano yan? Hindi na, di ba you remember? Charisma, dogma. Ang dogma may limit? Wala. They can prophesy anything. Prophet sila. Charisma, ano pwede? To strengthen, encourage, to comfort. Maraming may charisma, nagka-trespass. Hindi ka naman tinawag na mag-prophesy ng dates, ng gender, mga anak ka next year. At yung magiging baby mo, mag-prepare ka na ng blue. May kilala kang gano'n. Yung pinag-prepare ng blue, pinag-prepare ng kwarto ng blue, lahat blue, nakanak babae. Nag-trespass eh. You're not supposed to prophesy dates, callings, genders, death, instruction, money. Mga bagay na yun. Nag-trespass. Amen po ba? Kaya ako po sa CSD, lalo na sa South, especially in Las Piñas, strict ako sa trespassing. Pag kayo ay workers ng CSD at nag-trespass kayo, behavior. Malinaw? Ayan. Kaya follow the way of love, eagerly desires spiritual gift. Diba? Ayan, speaks to men of God, and everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Okay? Ito yung prophet. Ito ang prophet. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted the severe famine would spread over the entire Roman world. Ano yung pinarinig niya? Pangmalakihan! Roman Empire! And I think at that time, the Roman Empire covered 1/3 of the entire world. Pero prophet siya. That's why he was able to predict it. Nag-trespass pa siya? Hindi. Prophet siya. May sense? May sense po ba? Okay, next. So, even kayo sa trespassers, stay in your jurisdiction, stick to your lane. Kung saan ka tinawag, stick ka lang doon. Okay, next. Materialistic prophets. Pakibasa nyo kayo ang mga ito. Nakakatawa. Oh, grabe, no? You promise peace para kanino? For those who give you food. But, you declare war on those who refuse to feed you. Kinakain mo ko, best friend, tablo. Diba? Hindi ko papakainin, mag-focus na ito. Diba? Ang lugi business mo, titigbatang ka, lahat ng negative prophecies. Hindi nila naman ito. Grabe, ano, may ganyan pala? Diba? Hindi lang pinakain, nagalit na. So,
ano yan? Baka sarili. Okay? So, materialistic prophets. Next, immoral prophets. Pakibasa Jeremiah 23:14. All of them, including the prophets, have become like Sodom in Gomorrah. Next, man-pleasing prophets. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of God. God-pleaser ka ba? Man-pleaser. Nag-reach ako naman sa isang youth camp, 800 naman na youth. Binata pa ako noon, girlfriend ko pa lang si Ate May. Dating ako ng Pampanga. Sabi ko yun, yung dating mga youth, 800. Open air. Tapos yung speaker ni speaker, sabi ko, paano ako mag-speaker? Tapos pagdating na pagdating ko, kasama ko si Pastor Jenner, if you know Pastor Jenner. Pinakilala niya mga pastor, ito po mga speaker natin, si Kuya Allen. Kinuyog ako, kapatid ng pastor. Nag-speak English. Ako yan dito. Basta lahat ng Holy Spirit, bawal dito. Di ba makalala ko? Sabi niya, atong parang nga kamay, tumpa-tumpa, bawal dito. Hindi ko dito nagkakaroon ko yung mga kamay. Sabi ko nga, hindi naman ako servant ng tao. Servant ko ako. Pero sabi nila, sige ako para sa iyo. Para hindi ka nila magpapatulog-ulog, ako magbilihan sa mga tao. Sabi ko, gusto ko rin, Lord. Inatin, di ba? Bilihan sa pag-isolation. Nag-start ako mag-preach 8 p.m. Tapos basketball court siya, parang sinak siya yung dalawang basketball court. Yung venue. Sabi ni Lord, hindi ka nila makukuyo kasi ako magbilihan sa tao. Alam niyo, lahat ng pinagbawal mo yung nangyari. Natumbal yung mga tao na hindi ko nililihan si Lord mismo. Sabi ko lang, sige, lift up your hand. Sabi ko, in Jesus' name, Lord, ikaw magbilihan sa mga kapatid. Tumbahan yung mga tao. Siguro 80% nagbagsakan. Wow. Sabi ko, bakit mo magbilihan? Diba? Galing-galing, no? Mga kapatid nila na builders. Nag-speak ako sa isang church. Yung superintendent nila nakaupo, nakapakot. Tapos nakahati yung looking. Ganun din. Pastor, ganun sa DS. Binabantayan ka. Sabi ko invite sa akin. Sabi ko, diba ako mag-bilhan sa iyo sa karoon? Pinagandun siya makakapal at Kristan ko ka. Kaya nasa pwesto ng Kristan. Kaya nasa atin ng Elio, ano kasi, ano? Pastor. Sabi ko, Lord, ito na ulit ang mahala. Ayaw ko yung mga tao. Sabi ko, Lord, I'm your servant. Sabi ko, ako ng mag-bilhan, ikaw na lang kumilis mo. Mga kapatid, first time in my life, sabi ko, Lord, I will miss a fire. Tumuhid. Nagsabi ko, parang ang ganda-tig na, sabi ko, ang TikTok! Nagpag-reels. First time ko maka-experience ng ganun na nagtumbahan. Sabi ko, Lord, pag sumunod talaga kami sa'yo, hindi. Amen. Promise, brothers and sisters, if you would please men, fear men, please kayo makabagsak. Pag si Lord ang susundin mo, of course, you need to respect the authority. Pag ikaw ay nasa isang church, sabi 1 hour, tapusin mo ng 1 hour. Pag sinabing no lay hands, Lord, ikaw yung okay? Pero, God pleaser tayo mo. Okay, tuloy natin. For they are a rebellious people, lying children unwilling to hear the instruction of the Lord. See? Who say to the seers, inuutusan
satisfied. May mga ganun palang tao. Kino-control nila ang mga servants of God. They don't believe that sa mga churches na rin. Kino-control nila ang God. Okay, so wag tayo magiging ganyan. Okay, next. Rebellious prophets. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being King. Si Jonah, example ng rebellious prophet. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh. I think Nineveh is in the east. And preach against it, because its wickedness has come up from it. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish, which I'm not mistaken, baka nasa west. So exact opposite. Kung tayo maging disobedient, take, pagpati ka sa tulong. Number 10, ito, hinihirapan natin. Condemning judgmental prophets. Tingnan kayo mga ganyan. O naka-experience sa kayo ng ganyan. Above all, maintain constant love for one another, since love covers a multitude of sins. Pinaka-importante sa prophetic, ikaw ay may pagmamahal ng kaibigan. Okay? If we find it easy to give negative words, then we have no understanding of the grace and the goodness of God. Ang prayer book, developing and prophetic gifting. Ito, gusto ko to. Pinreach ko to nung pastor's retreat noon pa. Sobrang saya ni Pastor Hiram dun sa message na ito. And he sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. Yung mga taga-Samaritan ayaw kay Jesus. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Grabe, no? Sino ba yung reject? Nagalit pa si Jesus? Hindi. Sino yung nagalit? May extra lang. Extra lang sila eh. Pagkakabalik na nalalay lang sila ni Jesus, sila pa yung mga Lord, do you want us to call down fire from heaven? The sons of thunder. Dati, no? Maraming gusto natin doon. Alam niyo po, gusto ko Chris Malo ko, yung advanced training ng mga alam niyo po siya. Kasi nung nangyari yung Twin Towers, yung Towers yung buwagsak sa Amerika, September 11. Pinamanak yung panganay ko September 10. Eh sa Amerika nangyari September 11. Habang nandun kami sa room, ni Ate Kay, nakapanood ko ng room, bagsak yung Twin Towers. Alam mo, daming prophet sa Amerika na nag-arise. Sabi nila, kaya nangyari to kasi ang sinful na ng Amerika. Do you believe that? Ako hindi. Sabi niyo kung bakit? Sa Twin Towers, may mga grupo doon na Christian group na nagka-Bible study. May mga nag-minister, namatay sila kasama ng righteous. Ganun pa si Lord. God is a righteous judge. Pinatay niya yung righteous dahil may kasama ng righteous. Hindi, terrorist na yun. Gawa na masamang tao. Pero ang sabi ni Chris Malo, doon na-reveal ang hearts ng maraming propeta. So quick to declare judgment. Walang understanding ng grace and mercy ni Lord. Amen? So condemning judgmental. Next, rejected prophets. Parang si Elijah, Lord, ako na lang mag-isa ng titira. Pinatay na ni Jezebel lahat, Lord, tayong dalawa na lang. Ano ba maraming mga dalawang prophet tawag ko doon? Victim mentality. Makawawa effect. Parang it's them and against the world. Pag ganun kang prophetic minister na feeling mo lahat galit sa'yo kasi sinasabi mo lang yung word nito, pasok ka dyan. Kaya dapat tayo as a prophetic minister, hindi tayo nag-minister out of hurts and offenses. Yes. Amen. Pag may hurt and offense ka, don't even dare to minister. Amen. Amen. Amen? Amen? Amen. Magpahil ka muna kay Lord bago ka mag-minister. Amen. Kasi yung attitude mo, madala mo, the way to prophesy. Amen. Lord, it's us against the world. Amen. Amen ang amen. Hindi alam ni Elijah na maraming ni-reserve si Lord. I have reserved 7,000 people. 7,000 pa pala.
na hindi sumasamba kay Baal. Hindi alam ni Elijah na may 7,000 pa Yahweh worshiper. Amen? Pero may gano'n, victim mentality. So the rejected and the dejected prophet is distinguished by a victim mentality or outcast mindset. Okay? And finally, lumapit ang pusta, prophetic conference. Hyper spiritual prophets. Lahat na lang, sabi ni Lord, kahit hindi naman sinabi. May narinig akong kwento dati, babae. George, ano ko kakain? McDonald's o Jollibee? Eh kung saan may Jollibee hotdog doon ka order? May Jollibee hotdog ba sa McDonald's? I don't think so. Kung gusto ko ni lunch, Jollibee hotdog o Jollibee ba? So minsan na wala na yung common sense. Lord, ano yung susunod ko sa work? Yung white shoes ko o yung red shoes ko? Ang outfit ko yellow. Bakit ko yung yellow and red? Oh, makinis na. White? Baka mo ba natin? Huwag tayo maging hyper-spiritual naman. Bakit kung kwento mo yan? Promise mga kapatid, pagpasensyo mo lang kaya ang nalagdag. 25 years of experience in the prophetic. Tapos ibubuso ang 9 to 5. Okay? Kaya ang dami, siguro 50% ng narinig are testimonies and anecdotes, real life stories. Okay? Kasi maganda kung makita yung practical application. Pero huwag tayo maging hyper-spiritual things. Okay? Eh kasi kabit mo na lang ulit ha. Kasi tinanggal ko na yung nahahanginan eh. Marunong ka, mag-operate. Sabi na ito, isang sign ng tao na bawal ng ngayon. Yung tao na lang Ayaw, sige. Halika. Eh ano ko? Mag-print mo ito. Laptop. Ay, laptop lang. Yung ano. Diba? True story yun. Akala niya, nakakatawa na naman ako. Narinig mo na kasalanan si David Benavides? Nagtitinda yung napakamahal na sound system. Sound system na kalahati lang nito, ang size, 75,000. Kalahati lang yung sticker nito ang size na 75,000. Yung mga gitara niya, 150,000, 200,000, 300,000. Yung sticker niya, 300,000, 150,000. Keyboard niya, 150,000. May sorry pa yun eh. Mga shifter, mga gitara. Sabi ko, sabi ko ba lagi? Sabi ko, ba't kayo nag-impart para sa church mo? Eh, Christian kayo? Sabi sa akin. Yes po, sa church kami na ganito. Eh, Christian din ako. Siguro yun ha? Christian din ako eh. Ano po ba? Diba? Eh, saan mo kayo nagsisimba? Hindi ako nagsisimba. Kasi minsan ako sa kwarto, nagpipray ako, sabi ng Holy Spirit, pag daw ako magsimba. Hindi sinasabi ko. True story yun. It's a joke. Kaya nakapag gusto nyo nag-mundo. Hindi ko lang sasabihin kasi ng pangalan kasi marami na yun. Grabe diba? Hyper spiritual. So pag sinabi ni Lord, pumatay ka ng tao, pasapin ka. Sa Amerika, may sikat ni Pearl na yun, makakilita. Tinanong siya na kung pumatay. Sabi ko sa akin pumatay. See? Ang maging hyper spiritual ka, then deal. The three promises will contempt, test everything. I can say test everything. Hold on to the good. Finally, self-glorifying and self-promoting prophet. Diba si Jezebel? She calls herself a prophetess. Hindi ko na siya tinawag na Yahweh na maging propeta. Okay? Siya nang tawag sa sarili